Ibig ko, gumaling ka. Mapagpalang araw ng Huwebes mga kapanalig. Kapistahan ngayon ni Saint Arnold Jansen. Pagbati sa mga kapatid nating SVD missionaries at missionary sister servants of the Holy Spirit at Holy Spirit Adoration Sisters. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumapit sa kanya ang isang may ketong at nakiusap sa kanya. Kung gusto mo, mapalilinis mo ako. Gusto ko, luminis ka. Nang oras ding yun, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya, ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang pag-alis. Sinabi niya, Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kanino man, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at maiyalay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ng handog na iniutos ni Moses upang magkaroon sila ng patunay. Ngunit pagkaalis ng tao, sinimulan niyang ipahayag ito kahit saan at ipamalita ang pangyayaring ito. Dahil dito, hindi na lantarang makapasok sa bayan si Jesus, kundi nanatili siya sa labas sa mga ilang na lugar. Ngunit may dumarating pa rin sa kanya kung saan-saan galing. Nasasaad sa aklat ng Levitiko ang panuntunan kung paano dapat mamuhay ang mga ketongin. Kailangan nilang sumigaw ng marumi ako sa tuwing may makita silang tao na papalapit sa kanila. Kailangang gula-gulanit ang kanilang kasuotan at ahit ang kanilang buhok. Hindi sila maaring pumasok sa loob ng lungsod o sa templo at walang sino man na malinis ang katayuan ang maaring kumausap o makihalubilo sa kanila. Ang sino mang humawak sa isang ketongin ay tinuturing na marumi at hindi pahihintulutang makibahagi sa anumang gawain sa loob ng templo. Hindi nandiri si Jesus sa ketongin at lalong-lalo nang hindi siya natakot na maituring na marumi. Pinakinggan niya ang pagsamo ng ketongin at kinausap niya iyon. Nagdalang habag si Jesus sa ketongin. Hinawakan niya iyon at sinabing, Ibig ko, gumaling ka. Bigla at kagyat ang paggaling ng ketongin. Ito ang paggaling na hangad ng marami para sa mga kakilala nating may sakit. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mahigpit ang bilin ni Jesus sa gumaling na ketongin na huwag ipagsabi kanino man ang nangyaring himala sa kanyang buhay? Nagsisimula pa lamang si Jesus sa kanyang pangangaral tungkol sa kaharian ng kanyang ama at nais niya na ang ukol dito ang siya munang pakinggan ng mga tao. Nais niyang ibahagi kung paano nangyayari ang kaharian ng Diyos sa kanilang piling sa pamamagitan ng paraang maliit, hamak at lingid sa paghanga ng madla. Kung gumawa man si Jesus ng mga himala katulad ng pagpapagaling sa may sakit, pagtaboy sa masamang espiritu, pagpapakain sa mga nagugutom, o pagbuhay sa mga patay. Lahat ng ito'y mga maliliit na larawan lamang para maunawaan ng tao ang higit na malaking paghahari ng Ama sa langit. Panginoong Hesus, lahat ng mga biyayang tinatanggap namin dito sa lupa ay pasilip lamang sa lalong higit na malaking paghahari mo sa langit. Maging matiyaga nawa kami sa paghilom ng aming mga sugat at huwag nawa kaming maging instrumento ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Huwag nawa naming tingnan ang aming sarili na malinis at ang kapwa namin bilang marumi. Sa halip, humarap nawa kami sa iyo na sama-samang kumikilala sa aming mga karupukan at umaasa sa iyong lakas. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.